Magandang araw po, si Mike Kanyayahan po ito. Ang topic po natin sa episode na ito ay tungkol sa katangian ng Stoic Sage. No? So, ang topic po na ito ay ni-request po ng isang natin, ng subscriber na si Better Self Legacy. No? At may tanong nga siya na kung ang mga Stoic Sages ba ay bata ang tingin sa mga hindi Stoic Sage, no? Sasagutin ko po ngayon yan, no? So, but first, no, ano ba itong Stoic Sage, no? Ang Stoic Sage ay no, ay from the word sage, no, parang pantas, no? Taong maalam or matuwid or makatuwiran, no? Ito yung mga tao na noong unang panahon ay pwedeng propeta, pwedeng mga santo sa iba't ibang relihiyon, no? Tulad ng Kristyanismo, no? Sa mga Christians, pwedeng si Jesus Christ o yung mga saints, no? Sa Islam, pwedeng si Allah or si no? Si Muhammad. At sa Buddhism, pwedeng si Buddha or si Dalai Lama. Ganyan yung mga no? Yung mga halimbawa, no? So sa Stoicism, mayroon ding Stoic sages. At ang katangian ng isang Stoic sage ay halos hindi nagkakalayo, no? Doon sa mga legends na yan at mga role model ng mga religion, no? Tulad ng Jesus Christ, Buddha. Siguro mas malapit ito, no? Mas malapit sa sa Buddhism. Kasi sa Buddhism, si Buddha hindi man nag-iisa yan, eh. Yung tinatawag nating Buddha, yan ay si Siddhartha Gautama, na nagkataon na-achieve yung level na Buddha. So level yon yung Buddha. Anytime, any moment, kahit sino pwedeng maging Buddha. Kahit sinong Buddhist pwedeng maging Buddha. Kahit ilan pa yan, pwedeng 2 or more yung maging Buddha. Dahil hindi naman katulad ng Kristiyano yan, isa lang ang Diyos, Jesus Christ. Ganon. Hindi ganoon sa Buddhism, na isa lang ang Buddha. Nagkataon na si Siddhartha Gautama pa lang yung naging Buddha. So, pero yun yung role model na yung Buddha. Ganon din sa sa Stoicism. Merong ding role model, no? Tawag nga dyan ay Stoic sage, no? Pero hindi naman too good to be true na parang sa Buddhism, no? Kaya isa lang yung nakaka-achieve sa Buddhism, sa yugto ng Buddha, kasi masyadong too good to be true, no? Sa Stoicism, hindi, no? Although nung early stage ng development ng Stoicism, may mga iba't ibang pananaw tungkol sa ano ba talagang katangian ng Stoic sage. At parang naging common dito yung perfection, no? Masyadong parang perfect na yung yung Stoic sage. Pero later on, no, nung umusbong ang Roman Stoicism o inianak ang Roman Stoicism, nag-iba na ang pananaw dyan. At ang may say dyan ay si Seneca. Si Seneca, straightforward siya. Sabi niya, ang Stoic sage ay real person. Hindi isang perfectong niya lang na sa isip lang na nag-exist, no?
real person siya. Totoong tao. Meaning to say, nagkakamali. Hindi perpekto. So kung ganun, sinasabi ni Seneca na achievable ito. So, hindi too good to be true. Achievable. Kahit sino pwedeng maging Stoic sage. Ang problema, walang mainstream Stoicism magsasabi, oy, Stoic sage ka. Ayan, hindi mo rin masabi sa sarili mo na, ay, Stoic sage ka. Stoic sage ako. Siguro Stoic sage ako. Mahirap. Pero hindi na importante yon. Ang importante may role model ka. Kasi mali mo, hindi mo alam, Stoic sage ka na pala. Kaya lang, kapapractice mo. Para maging ganon, naging ganon ka na pala. Practice makes perfect, diba? Kahit na hindi perfecto yung sinasabi nating Stoic sage. Basta ang ang nagbigay lang ng analogy diyan si Seneca tungkol sa comparison ng isang Stoic sage sa hindi Stoic sage. So para kay Seneca, yung analogy na ginamit niya rito ay parang yung yung adult tsaka yung bata. So yung adult inaanoy ng bata, iniinis. Hindi naman naiinis yung adult, no? Bawa, ako magulang ako, no? Yung mga anak ko kukulit. Tantrums pa. Ay, lahat na ng pang-iinis. Nasaan diyan na. Pero hindi ka nagagalit, no? I-tolerate mo lang. Hindi mo pinapatulan. Kung magagalit ka man, kung wari ka na nagagalit, para lang pagalitan lang siya, o yung bata, o yung anak ko, para magtino. So, ibig sabihin, pati yung pati yung emotion ko, tulad ng galit, ay kontrolado ko. Hindi ibig sabihin kontrolado ko yung emotion ko, kundi dahil kontrolado ko yung sarili ko. At dahil kontrolado ko yung sarili ko, yung emotion ko sumusunod na lang doon sa isipan ko. So ngayon, yung mga bata, diba, makukulit, ganyan, iiyak, yan. So kung bata ka, papatol ka, no? Pagiging iyakin ka rin, pagiging palaaway ka rin, ang iinis ka rin. Pag iniinis ka, may inis ka. So yun yung analogy ni Seneca. So kinukumpara lang niya yung Stoic sage sa hindi Stoic sage, na parang sa isang adult at children, no? Or child, no? Adult tsaka bata, no? Na ang isang Stoic sage ay parang adult, mature, at yung mga hindi Stoic sage ay parang mga bata na ibig sabihin hindi pa hinog, ganon. Pero hindi ibig sabihin may elitism sa Stoicism. Stoic sage, ganito ang level, may level, no? At nako, hindi ka pwedeng maging ganito, or mahirap maging ganito. Hindi ibig sabihin na mataas ang tingin ng Stoic sage sa sarili at bata ang tingin dun sa iba na hindi Stoic sage. Hindi ganoon, no? Ang point ni Seneca rito is yung karakter ng isang mature kumpara sa immature. Or pinaka sigurong the best na word is hindi pa hinog.
Diba? Ganon. So, mahirap kasi may bad connotation ng immature. So, yun. Comparison ng mature at hindi mature. Or non-mature. Ganon. So, yun lang yung point nun. No? Walang elitism. No? Kasi, sa totoo lang, kung mindset lang ng isang stoic stage ang pag-uusapan, baligtad. Ang totoong mga stoic sage, ang tingin nila sa sarili ay bata. So, meaning to say, sa iba, hindi nila minamaliit ang iba. Nire-respeto nila yung iba. Mataas ang tingin nila sa iba. Tulad ng mga bata na mataas ang tingin sa adult. No? Nire-respeto niya. And bata ang mindset ng isang stoic sage dahil humble siya. No? So, opo, diba? Ganun. Hindi siya yung nagmamataas, no? Bata siya. Lastly, bata ang tingin sa sarili niya kasi ang mga bata ay curious, diba? So, curious siya, hindi nagdudulong-dulungan. Ang isang stoic sage ay hindi nagdudulong-dulungan o nagmamaron. Pagkos ay handang tumanggap ng pagkakamali. At malaman kung ano yung tama. Hindi siya yung tao na siya yung palaging tama. Hindi. Open-minded. Malakas ang loob na sumuong sa kung ano man yung susuungin kahit hindi pa niya alam kung ano yung susuungin niya. Handa siya. Kaya nga, curious siya. Curious. Para siyang bata. So, yun. Yun yung siguro the best na pwede ko lang sabihin para para i-explain kung ano yung katangian ng isang stoic sage. Kasi kung iisa-isahin natin, halos lahat ng tinuturo ko sa stoicism ay parang pwede mong i-list down sa isang napakahabang pahina. Kukulangin pa yan para malaman yung katangian ng isang stoic. No? Kaya nga, napaka-importante na may role model din tayo kahit paano. No? At ang role model natin ay ang stoic sage. At hindi rin pwede na ang stoic sage ay parang nag-i-exist lang sa isip natin. At wala tayong specific na tutularan. Kaya nga ang dapat nating tularan ay yung kapareho rin nating tao. At syempre, hindi basta yung kaparehong tao lang. Nag-i-exist yung tao. At yun na nga, kinalimbawa ni Seneca na yun ay si Marcus Cato. At para maging katulad ni Marcus Cato, syempre, kailanin muna natin siya. No? Siguro sa mga next na upload ko ay i-dedicate ako ng video para sa biography niya. At but nevertheless, hindi mahirap maging isang stoic sage. Although walang magkasabi niyan kung stoic sage ka na o hindi, or kung sino bang stoic sage. So, importante alam mo. At sa opinion ni Seneca, maaring si Cato the Younger na yung pinaka-the best na bet para maging halimbawa ng isang stoic sage. At kung ikaw ay stoic, hindi mo kailangang maging stoic sage para sabing stoic ka. Stoic ka na kung nag-a-attempt at nag-e-effort ka na maging stoic sage. It's not the goal that matters. No? It's the struggle to get there. It's not the destination. It's the journey. So it's not the perfection, but it's how you practice. What is important is there is a perfect image that you
you can follow and practice, no? So focus on practice, not on perfection, no? Anyway, Stoics see themselves as imperfect beings. Yun lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. Hanggang dito na lang. Kita-kita sa next na upload. Maraming salamat. May the force be with you.